treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At sa pagkakataon na ito ay meron tayong magandang marker na narito. Pwedeng ito ay man-made at pwede ring nature. Subalit atin bigyan ito ng reaksyon, baka sakaling meron kayong makitang katulad nito ng mga signs at symbols sa inyong kabundukan. Okay, bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Right, at shout out tayo kay Melvin Balucos, kay Aldrin Jacinto, shout out kay Arcadio Angcon, kay Glenn Mario, Arman Beloy, shout out din kay GD Explorer, kay Archie Batak, kay Brasilin No Bernami, at shout out din kay Nino Rubilios, kay Jennifer, shout out kay Armando Cahigas, kay Peps Gilmar, kay John Carlos Sirbanez, Robert Cabunilas, shout out kay Ruel Antigal, shout out din kay Vince Biocama, Bernadette Galyusa, at kay Missy Blair, Mama Villanueva, and lastly shout out kay Rimsky, kay Ariel Hofancia, Richard Maceda, and lastly shout out kay Corazon Bado. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright mga katiyats, ito yung sign na nakita nila sa ibabaw, marker ito. Ito may pointer siya, parang pagong siya na matulis ang ulo, kaya pwedeng dalawa ang kahulugan nito. Atin muna panoorin ng video bago tayo magbigay ng ating analysis. Okay, maingod to sa tanan mga katiyats. Dito tayo ngayon sa site. So ito yung target namin. Okay, ito yung sun, pero may 8 trees yan ha. Linagyan lang namin ng para klarong-klaro talaga. Linagyan namin ng kahoy yung mga rays niya, napakalalim. So 8 trees yan, pero sabi ng recorder namin is a turtle sign. Nasa likod niya yung rays ng araw. Ito siya guys. So, tapos ito yung pinaka main target namin kasi sa east na direction niya, ito yung nagbuento. Pointing talaga. Ginawang araw talaga to. Ito. Papuntang east. So dito sa east, ito yung coordinate niya. East to. Hinahanap namin. East side, pero may southeast siya. Kasi napakaganda nun. Pag pupunta ka sa east, ito yung makikita mo sa ilalim. May wall siya. Ito yun, east. So pupunta tayo sa east guys. So ito yung makikita natin sa east ng mga coordinate sign. East tayo kasi araw siya. East lang, doon tayo sa east. Ito yung makikita natin sa east. Napakalalim na butas guys. East. Ito pa yun, sa east tayo. May ganito. Digit marker talaga yan. Tapos hiniwa pa east tayo, direction. Ito, makikita natin sa east. Sabi ng tiglikod, kung southeast naman tayo, ito si southeast, dikit niya lang. May turtle back din, pero may arrow siya pabalik naman ng east. Ganito yan, west. So ito, southeast tayo. Makikita natin dito naman sa east may ganito. Napakatanin. Kahit sipain, hindi talaga matitiba guys. Dito tayo sa east. Ito yung mga direction niya. Pero sa southeast, gano'n naman. May napakalaking bato siya. Papunta pa rin sa east. Yung mga kasamahan ko guys. Tapos dito na tayo sa east. Punta na tayo dito. Napakaganda. Ito yung east. So may butas siya, pero papunta siya dito. Ito yung east. Dito na tayo sa east guys. Ito na yung digging spot natin. Balik natin doon sa, balik naman tayo doon sa sign natin. Target natin ha. Ito yung target natin sa site natin. Ganito. Ito yung mga makikita nyo sa target natin. Sa S tayo ha. Pabalik tayo dun sa site natin. Ito yung site natin.
So ito guys, may 8 trees siya. Ibig sabihin, convert natin into yards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So target natin is times natin tong 8 trees into 3 feet. Kasi sa yards tayo mag-base. Kaya doon yung target natin. Target natin ang 24 feet. May daan talaga, oh, ito. Okay mga katiyat, so ito yung ating marker. Well, ang unang tingnan sa bato, kung gusto nyo ma-sure na talagang treasure marker, ay tingnan nyo ang laki nito. Ito, malaki ito, pero hindi gaano. Ngayon, halimbawa, ito yung surface ng lupa at narito yung bato na kaganyan, di ba? Ito yung side view bali ng marker na ito. Ito yung matulis, ito yung napartyo. Ngayon, ay tingnan nyo kung nakabaon ang bato na ito na ganito. Tingnan nyo kung merong kalahati sa kapal niya or mas makapal pa na nakabaon sa lupa. Kung sa ganon, ibig sabihin ang bato ay stable or hindi nagagalaw. Kasi common sense lang yan na kapag ang bato ay nagagalaw, nabubuhat ng 2 tao or 1 tao, hindi pwedeng gawing marker kapag nabubuhat ng tao kasi pwedeng ilipat eh. Kaya ang Hapon, nanigurado ang Hapon na ang kanilang marker ay hindi natitinag, hindi basta-bastang mailipat kasi baka pagbalik nila nilipat na eh, maliligaw sila, di ba? Kaya yan, tingnan nyo muna kung talagang makapal ito at nakabaon ang kalahati niyan para hindi talaga nagagalaw at pwedeng marker siya. Ngayon meron siyang, sabi nyo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Saan ba yung pang-8 dito? Ito manipis na to eh, hindi pwedeng ano yan. So pwedeng 7 ito or 8. Kayo naman ang nakaalam kung talagang 8, di ba? Ngayon, ang spoke sign ay merong itong mga sikreto. Itong sun symbol ay meron siyang mga sikreto. Pero automatic siya na magsasabi ng east. Very tricky din ito. Ang sun, kapag pantay ang kanyang mga sun rays, kapag pantay yan, ang direksyon niya ay east. Automatic yan. At hindi nyo natitingnan kung matulis ba ang bato. Pero ngayon kung ang nakita nyong spoke sign, spoke kasi ang tawag nito eh, spokes, hango sa spokes ng bisikleta. So ito, halimbawa ito ang spokes na nakita nyo, meron siyang isang spokes na mahaba, ganyan. So ito yung sikreto, itong mahaba. Ito yung pinaka-pointer niya at hindi na siya sumusunod sa east. Kung ganyan. Dito naman sa bato na nilagyan niya ay ang bato ay may pointer. Ito. So pwedeng yan ang sundan. 3 pa lang ano dito eh. Kasi pwedeng under lang ito. 3 ang kahulugan niya. Kasi hindi pantay ang sun rays. Ang spokes niya hindi pantay. Isa pa meron siyang pointer. Kaya meron siyang tinuturo ito. Ayan. So alin bang uunahin natin dyan? Unahin natin ang pinakamagandang sign. Ang pinakamagandang sign ay ito. Ang bilog nagsasabi na treasure on the spot. At itong pointer nagtuturo ng direksyon. So itong dalawa ay magkasama ito. So automatic na dito tayo pupunta. Pabayaan na natin yung ilang sun rays ang meron. Okay, so dito ang sun rays magagamit na natin ang, sabi nyo kanina, 8. Okay, so 8, sabihin natin 8. Ngayon, alam nyo ba na ang sun rays ay hindi eksaktong 1 meter? Hindi siya eksaktong 1 meter.
Ang one spoke is equivalent to 1.2 meters. Medyo mahaba siya ng kunti lang. Pero kung 9 raised to 10 raised ay malaki na ang distansya ng 0.2. Mahaba na, di ba? Lalo na kapag 13 raised ay maliligaw na tayo kasi ang 0.2 times 13 ay aabot na yan ng 2 meters, di ba? So hindi na natin matamaan. Pero kung malapit lang, sabihin natin 5 raised, 5 spokes, ay konti lang ang 0.02 times 5. Ang 0.2 times 5 ay maiksi lang, so pwedeng matamaan natin. Pero dapat precise tayo. So 1 spoke is 1.2 meters. Ayan, kasi maraming hindi nakakuha sa spokes. Marami rin ang nakakuha niya noon sa 1980s. Hindi pa sila nagde-detect noon eh. Mga analysis lang noon. Pero may nakuha. Sa akin, yung nakuha kong jewelry in the box sa kuweba ay sign lang eh. Araw at litra. Kaya magaling ang kapag natsambahan nyo na tama ang inyong pag-analyze ay hindi na kailangan ng detector. Kasi kung ganitong mga quick deposit lang ay okay na ang analysis kasi mababaw lang siya. Pwedeng test dig lang. Pero kung yung natagpuan yung marker ay for big deposit o medium, ay hindi na yun makukuha sa test dig. Di ba? Malalim na yun eh. Kahit i-test dig nyo pa eh, hindi rin naabot. Di ba? Kaya ang mga tsansa talaga ay giveaway or itong quick deposit na tinatawag. Ang quick deposit ay ibinaon lang yan ng 3, 2 o 1 sundalo. Ang kaibahan yan sa itong giveaway, ang giveaway ay parte ng bunker, parte ng General Treasure Site. Pang giveaway siya, yun ang uunahin pagkuha. So kung giveaway ay karamihan yan gold bar talaga, 2, 4, ganyan karami. Panggastos yan ang uunahin pagkuha ay ang giveaway sa mga General Treasure Site, at kapag nabenta na, yun ang gagamitin sa paghukay ng bunker kasi magastos. Kaya nga po naglalagay talaga sila ng giveaway. Yun ang unang kunin nila para panggastos sa pagkuha ng bunker. Okay, kaya ang giveaway ay planado yan. Ang quick deposit ay minadali lang, kaya nga tinatawag quick dahil minadali pagbaon dahil giyera. Merong naghahabol na Amerikano sa kanila. Okay, so ano bang layo nito? Well, multiply nyo lang ang 8 kasi sabi nyo 8. Kayo naman ang nakaalam talaga dyan. So 8 sun rays, so 8 ka sun rays times 1.2. So ang lalabas niyan siguro nasa 9 meters mahigit, di ba? So punta kayo dito. Kung anong lalabas diyan, sabihin natin 10 meters. So test dig kayo sa 10 meters sa tinuturo nitong arrow or itong pointer niya, yung matulis. Okay, pangalawa nito, ito yung una. Pangalawa ay tingnan natin ang east. Saan ba ang east? So halimbawa ang east ay papunta rito sa east. Madali lang yan kasi 8 spokes. Ganon din, multiply nyo sa 0.2. So kung ang lalabas ay 10 meters, okay, test dig din sa 10 meters going east. Ayan ang pinakamadali kasi ang sun ay east. Totoo yan kapag pantay ang mga sun rays, kasi dito hindi pantay. So ito na ang pangatlong paraan ay hanapin ang pinakamahabang sun rays. So halimbawa ang pinakamahaba ay ito, so ito ang sundan. Ayan, so ganun din ang distansya kinuha sa spokes.
8 raised times 0.2. So dito tayo papunta sa northeast. Ngayon ang panghuli nito, kung wala talaga, kung sa test dig nyo ay wala, hindi positive, ang mga test dig ngayon ay 3 meters na, hindi na 2 meters kasi kumakapal na ang lupa. Kaya iabot nyo sa 3 meters ang test dig bago kayo titigil. Kapag ang lupa ay hindi nagalaw pa, virgin, so ibig sabihin ay hindi natamaan. Kasi ano lang siya quick deposit. Ang mga quick deposit, diretso lang talaga yan ang pagbaon. Galing sa ibabaw, hukay sila ng vertical at diyan ilalagay kaagad. Minsan ang iba diyan ay nag-drip sila kunti at dito nilagay sa gilid, sa mga gilid ng kanilang tunnel. Ayan, yan lang naman yung sikreto. So, kapag may nag-detect, ay dito ma-detect banda, dito, pero paghukay ang lupa ay virgin, kaya sabihin natin wala. Yun pala ay dito dumaan sa kabila. Kaya very tricky ang pagbaon ng hapon. Kahit na quick deposit lang yan, ay pwedeng nag-drip sila. Pero kung isang tao lang ang nagbaon, hindi na, diretso na yan, vertical lang. Tapos ilagay na nila dyan ng item, tapos lagyan nila ng malaking bato na nagtatabon ito. Nilalagyan ng bato na malapad or bilog. And then sa ibabaw ay meron ding isa pang bato na ilagay nila para marker. Kaya karamihan ng quick deposit ay treasure under. Direkta na kung saan nila nilagay yung pinatong nila sa ibabaw, yun na rin ang hukay nila. So yan, so ito yung pang-apat, treasure under, make that. Ito yung pangatlo, treasure under. Tingnan natin na bilog lang to at walang mga sun rays, pero bihirang mangyari kasi kung treasure under talaga ito, dapat walang sun rays, bilog lang siya. Ngayon dahil merong sun rays, meron siyang sikreto na distansya, which is atin na nalaman kanina, di ba? So kung bilog lang ito, treasure under talaga yan. Ngayon dahil meron siyang mga sun rays, so ibig sabihin ay meron siyang distansya. Kaya malamang dito sa 1, 2 at 3, malamang diyan natin matatagpuan at hindi dito sa treasure under. So wala dito yan. Kasi kung treasure under yan, bakit lalagyan pa nila ng pointer dito? Dapat ang bato ay square na lang ito or bilog. Yan ang mga treasure under na bato. Meron ding perfect triangle. Perfect triangle siya, and then may butas sa gitna. Ganon din, treasure under pa rin yan. Okay mga katiyats, yan lang aking pag-analyze. Classic analysis yan. Yan ay nasunod pa natin sa ating mga ama na pag-analyze ng item ng mga signs at marker. Okay, hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, paki-like at kung pwede paki-share sa inyong mga Facebook. Hanggang sa muli, maraming salamat.